والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة واجعلنا مهتدين. أوكي، مالينا هنا. أوكي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، عن أبي مالك الحارث بن العاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسها فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. Bilang pagpapatuloy, ang hadith na ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa kahalagahan ng kalinisan, unang-una yun, at yung kahalagahan at kainaman ng pag-alala at pagsabi ng mga panalangin, mga adhkar kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru shatrul iman, na ang kalinisan ay kalahati ng ating pananampalataya. At parati natin itong naririnig. Ang ating mga eskola sa Islam, minsan ito ay pinapaliwanag nila, o ibig sabihin na ang kalinisan ay kalahati ng iman. Isa sa mga paliwanag dito ay ang pag-iwas sa mga kasalanan. Pag-iwas sa mga kasalanan. Dahil ang iman, ito ay either fi'l or tark. Ang iman, maaari niyong isulat. Ang iman, ito ay maaaring pagsasagawa at pag-iwas. Pagsasagawa ng mga kabutihan, pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay obligado, ito man ay voluntaryo. Ito yung unang kalahati. At ang pangalawang kalahati ay pag-iwas. Pag-iwas sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga muharramat, ang pagtatambal, ang bid'a, ang shirk, etc. Kaya dito, isa sa mga sinabi ng scholar kung bakit ang kalinisan ay kalahati ng ating pananampalataya, dahil ang kalinisan ay yung pag-iwas sa mga kasalanan. At dahil ang kasalanan, ito ay karumihan. Hindi man hisiyan, hindi man sa pisikal na karumihan, pero ito ay karumihan sa espiritual. Karumihan ito sa ating puso. Isa ito sa mga paliwanag. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innahum unasun yatatahharun, sila ay mga taong nililinis o ginagawa nilang dalisay ang kanilang sarili. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Katotohanan, ang Allah ay minamahal niya ang mga tawabin, ang mga nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at minamahal rin niya yung mga nililinis sila ang kanilang sarili. So dito, ang paglilinis ng ating sarili ay papasok ang dalawang klaseng paglilinis. Paglilinis sa ating katawan, which is nakukuha natin sa pamamagitan ng tatlong pamamaraan. Ito ay wudu, ghusl at saka tayammum. Saglit na. Afwan.
So yun yung unang paliwanag dito mga brothers. Malinaw? At isa sa mga sinabi, at ito yung majority opinion ng ating mga scholar, na ang tinutukoy dito na kalahati ng ating pananampalataya ay wudu. Isa rin, ito yung pangalawang ibig sabihin nito. Ang kalahati ng ating pananampalataya ay kalinisan. Ang tinutukoy dito ay wudu. At sinabi dito na ito ay dahil ang unang tatanungin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom ay alin? Ano ang unang itatanong sa atin ng Allah? Ang sala. At isa sa mahalaga o hindi tatanggapin ng ating pagdarasal unless na tayo ay nasa malinis na katayuan. Kaya dito, ang tinutukoy ay wudu dahil hindi hindi tatanggapin ang pagdarasal ng kahit sino man at kahit kano karami ang pagdarasal ng isang tao kung ang ni isa sa mga sala nito ay may abolusyon o wudu, or kapag siya ay nasa janaba pagligo, hindi tatanggapin ang kanyang pagdarasal. Kaya nga magandang maidagdag ko dito sa sa uh, sa sa paksa na ito. Nung ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay dumating at siya ay may nadaanan dalawang libingan. At yung dalawang libingan na yun, kanya sinabi kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na itong dalawang libingan na ito ay pinaparusahan sa dalawang kasalanan. At ito ay hindi malaking kasalanan o ito ay maliit lang na kasalanan. Ano yung dalawang kasalanan na ginagawa nila? Isa ay isang tao na hindi niya iniingatan ng kanyang sarili na matalsikan ng kanyang sariling ihi. Isa yon. Ibig sabihin, siya ay kasalanan na marami ang nahuhulog sa kasalanan na ito dahil mahirap masigurado o yung kasalanan na yon ay nagagawa ng karamihan. At pangalawang pinaparusahan sa libingan ay yung taong naglalakad na may namima. At yung namima ay yung ang paglipat ng kwento o salita na may intensyon na para sirain ang dalawang magkapatid na Muslim. So yun yung dalawang kasalanan ng tao na yun. At isa sa mga paliwanag dito ay bakit pinaparusahan ang isang tao dahil na siya ay natatalsikan ng ihi sa kanyang sarili. Ito ay dahil kung papaano na ang unang itatanong sa atin ng araw ng paghukom ay ang pagdarasal, at ang unang yugto ng araw ng paghukom ay libingan, kaya doon pa lang sa libingan siya ay pinaparusahan na. Dahil palatandaan na hindi mo nasigurado ang kalahati ng iyong pananampalataya, at yun ay wudu. At yun ay sa pamamagitan na ikaw ay natatalsikan ng sarili mong ihi, ikaw ay hindi mo nagagampanan ng tama ang pagdarasal. Kaya kung papaano ang wudu, ang unang kondisyon ng pagdarasal, ganun ka rin paparusahan sa araw ng paghukom dahil sa sala mo sa unang yugto nito, which is ang libingan. Hindi ko alam kung naintindihan nyo, pero inshallah nakuha nyo yung sense, nakuha nyo yung faida o yung beneficyo doon. At minsan, isa ito sa mga paliwanag. So, ang unang paliwanag sa kalinisan ay kalahati ng ating pananampalataya ay yung sinabi natin, ay yung pag-iwan ng kasalanan. Pangalawang ibig sabihin na sinabi ng mga scholar, at ito yung majority, ay yung wudu ang kalahati ng ating pananampalataya. At dahil ang iman ay tinawag rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sala. Katulad ng sinabi niya nung nag-iba yung kibla, ma kana Allah liyudhi'a imanakum, na hindi mawawala at natakot ang mga tao dahil nag-iba ang kibla. Natakot sila na papaano ang kanilang pagdarasal. Sabi ng Allah na huwag kayong matakot dahil hindi mawawala ang inyong iman. At ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iman ay ang inyong mga sala. Kumbaga kung ano yung naisala nyo nung habang kayo ay
nakaharap sa Palestine, hindi ito mawawala dahil lang sa pagharap niya sa Makkah o sa Kaaba. Isa ito. Isa pa sa mga paliwanag na maaari nating maidagdag dito na ang iman ay yukaffiru al-kaba'ir kullaha at ang wudu yukaffiru as-saghair. So ang iman, ang pananampalataya, ito ay ang kabuuan ng iman, ito ay nagpapatawad ng mga malalaking kasalanan at ang wudu, mga kapatid sa Islam, ay nagpapatawad o naglilinis sa ating katawan ng mga maliliit na kasalanan. Maliliit na kasalanan. Kaya sa ganung paghati, sa ganung pagkategorya, which is ang iman ay tinatanggal niya lahat ng mga malalaking kasalanan, ang wudu naman ay pinapatawad niya ang mga maliliit na kasalanan. Maliliit na kasalanan. So sa ganitong paghati, ganun ang maaaring maipaliwanag natin sa hadith na ito. Ano pang isa? So عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه ويصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهما. Na walang Muslim na siya ay mag-wudu, mag-ablution, na siya ay magdarasal at pagkatapos ng kanyang ablution siya ay magdarasal, maliban na ito ay pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atama al-wudu'a kama amarahu Allah, was-salawat al-maktubat kaffaratun lima bainahun. Na sa pagpeperpekto ng ating wudu, katulad na ipinag-utos ng Allah, at sa 5 beses na obligadong pagdarasal, ito ay pagpapatawad ng kasalanan. وأيضا فالصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة, na ang susi ng paraiso ay salah, at ganoon rin ang wudu, ito ay susi ng pagdarasal. وأيضا فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا المؤمن, كما في حديث ثوبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. Dahil ang wudu, ito ay katangian ng nakatagong pananampalataya, na walang nangangalaga ng wudu maliban sa mananampalataya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang nag-aalaga o walang nananatili sa ablution maliban sa taong mananampalataya. Okay. ويحتمل أن يقال إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه, وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه. At isa rin sa magandang paliwanag dito na dahil ang iman, ito ay naglilinis ng pangloob na paniniwala at naglilinis ng ating puso. So ang kalahati nito ay ang paglilinis sa tubig, at ang nililinis naman doon ay yung panglabas nating pangangatawan. Wal akharu yutahhiru bil batin na. At ang Allah ang lubos na nakakaalam. Wallahu a'lamu bi muradihi wa muradi rasulih fi dhalika kulli. So ito yung mga sinabi ng mga scholar natin sa Islam sa ibig sabihin sa pagpapaliwanag na sa salita na at-tuhuru shatrul iman. Pero sinabi nga natin na majority ng mga sinabi ng mga scholar, ang tinutukoy dito sa tahara dito ay yung wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qawluhu walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard. Sinabi dito na ang salitang alhamdulillah ang kumpleto at pinakamataas na pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, hindi sapat na sabihin natin pinakamataas o pinakakumpletong pagpapasalamat, dahil ang alhamd sa wikang Arabic, mas malawak pa ang ibig sabihin nito sa wikang Arabic. At ang isa sa mga pinaliwanag dito, katulad ni na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah,
Ang ibig sabihin ng alhamdulillah ay pag-uugnay at a-attribute ng lahat ng kumpletong katangian at lahat ng magandang bagay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi sapat yung pagpuri o pagpapasalamat, mataas na pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang alhamdulillah ay mas malawak doon. Kung sigurong syukrun lillah, pagpapasalamat sa Allah, yes, yun, somehow tumbok yung ibig sabihin o yung pagpapaliwanag doon. Pero ang alhamd ay ithbatu jami'il mahamid lillah. Na ito ay pag-uugnay ng lahat ng mabubuti kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay katangian, ito man ay gawain, lahat ng mabuti ay ibabalik natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. At sinabi dito na alhamdulillah ay pinupuno ang timbangan natin sa araw ng paghukom. Pinupuno ang timbangan sa araw ng paghukom. So dito, isa sa mga dapat nating paniwalaan o isa sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa ay yung alin? Timbangan. Ito ang tanong ko sa inyo. Ang timbangan ba dito ay totoo or ano lang siya? Totoo ba ang timbangan o hindi? Oo, dahil may mga ligaw na sekta sa Islam na sinasabi nila na hindi totoo ang mizan. Ito ay nasa isip lang, more on spiritual lang. Hindi talaga siya yung hakika, hindi talaga siya yung timbangan na kung ano yung pagkakilala natin sa timbangan. Kaya ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, na tinutukoy na timbangan dito ay totoo, na meron dalawang plato, at meron lisan, merong fatan, may dalawang salangan, hindi plato, salangan. At wala pa nakakakita dito at makikita natin ito sa araw ng paghukom. Ngayon dito, pumasok ang apat na salita na kung saan maganda sa isang mananampalataya na parati niyang inuulit ito sa kanyang dila. At yun yung subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, kaluwalhatian sa Allah. O pagtanggi naman, ang subhanallah naman ay kabaliktaran ng alhamdulillah. Ang subhanallah ay pagtanggi ng lahat ng mga kasiraan at kakulangan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin ng subhanallah. Yun ang ibig sabihin ng subhanallah. At wala ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. At Allahu Akbar, Allah ang pinaka-dakila at kataas-taasan. At ang pumupuno sa mizan, sa ating timbangan, ay yung pagsabi ng alhamdulillah. Pagsabi ng alhamdulillah. Waqad qil innahu darbu mathal. Na ito ay pagsasalarawan. Ito ay pagsasalarawan. At ang ibig sabihin law kana alhamdu jisman lamala al-mizan. Na sinabi dito na kung ang alhamdulillah ay magiging katawan, ito ay magkakaroon ng katawan. Yung pagsabi natin ng alhamdulillah ay magiging katawan, magiging object siya, at siya ay titimbangin sa araw ng paghukom. Ito ay mabigat sa ating timbangan, وقيل بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن. At isa rin kasi sa mga paliwanag, mga kapatid sa Islam, na sa araw ng paghukom, ang ating mga gawain ay titimbangin pagkatapos na ang ating mga gawain ay gagawin siyang object, gagawin siyang iisang bagay. Wallahu alam kung anong klase yung bagay na yun, pero ito ay magkakaroon ng katawan, magkakakatawan ng ating mga gawain. May mga eskola rin na nagsabi na ang titimbangin ay yung ating libro, yung mismong libro. At both yun ay ihtimaliya, lahat yun ay maaaring mangyari, maaaring pahintulutan yung lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil may mga dalil na nabanggit na katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti al-Qur'anu yawm al-qiyamah taqdumuhu al-Baqara wa Ali Imran ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqan min tirin sawaf. Na sa araw ng paghukom, kung sino man ang merong surat al-Baqara at saka Ali Imran, ito ay darating na parang ulap na makapal sa araw ng paghukom, or dalawang pakpak na merong tirin sawaf.
na para siyang pakpak. So, ito yung dalil, isa sa mga dalil na sa araw ng paghukom ang ating gawain ay magkakaroon ng katawan at yun yung titimbangin. Yun yung titimbangin. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila ar-Rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatan ala al-lisan, subhanallah wa bihamdi wa subhanallah al-azim. Dalawang salita ang minamahal ng pinakamawain. Thaqilatani fil mizan, at ito ay mabigat sa timbangan natin. Madali at magaan sa ating dila. Ano yun? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Kaluhalatian sa Allah at pagpupuri sa Kanya, o pag-ugnay ng lahat na nakakabuti sa Kanya, wa subhanallah al-azim. Kaluhalatian sa Allah ang pinakadakila. وقال أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن عفوا. Na isa rin sa mga mabigat sa ating timbangan ng araw ng paghukom ay ang mabuting pag-uugali. Mabuting pag-uugali. وكذلك المؤمن يأتي عمله الصالح في قبره في أحسن صورة والكافر يأتي عمله في قبره في أقبح صورة. At ganun rin ang gawain ng isang mananampalataya, ang magandang gawain ng isang mananampalataya, ito ay darating sa kanyang hubingan sa pinakamagandang anyo. Pinakamagandang anyo. Ano man yung anyo na yun, wallahu ta'ala alam, dahil Allah ang lubos na nakakaalam doon, at unseen ang anumang nangyayari sa loob ng libingan. At ganoon rin ang gawain ng isang hindi mananampalataya. Ito ay darating sa pinakapangit na anyo. Pinakapangit na anyo. Ano yung anyo na yun? Wallahu ta'ala. Ang Allah lubos na nakakaalam. Hintayin na lang natin. Subukan natin na tayo ay gumawa ng kabutihan para makita natin kung ano yung gaano kaganda yung anyo na yun. At huwag tayong gumawa ng kasalanan para hindi natin makita yung pangit na anyo na yun. Okay. At sinabi, wa amma takbiru, innahu wahdahu yamla'u ma bayna as-samawati wal ard. At ang takbir, ang pagsabi ng Allahu Akbar, ano naman ang pinupuno dito? Sinabi dito, walhamdulillah, tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Actually, isa sa mga narration ay sinabing Allahu Akbar. So sinabi dito na ang takbir, ang pagsabi ng Allahu Akbar, na ito ay pinupuno niya ang pagitan ng langit at kalupaan. Langit at kalupaan. At may narration din na ang la ilaha illallah yamla'u ma bayna as-sama'i wal ard, samawati wal ard. At naiulat ni Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Nuhan lamma hadarathu al-wafa qala li ibnihi أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات والسبع والأراضين سبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. Na nung si Noah, nung siya ay malapit ng mamatay, kanyang sinabi, binilin sa kanyang anak, na ibibiling ko sa iyo ang pagsabi ng la ilaha illallah dahil katotohanan kung ang 7 kalangitan at kalupaan at anuman ang nasa pagitan nito ay ilalagay sa isang timbangan at sa kabilang timbangan ay ilalagay ang la ilaha illallah, mas bibigat ang la ilaha illallah. At dito din ay yung kwento ni Propeta Musa nung kinausap siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung kinausap ni Propeta Musa ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya, "O Allah, turuan mo ko na isang bagay o isang salita, nito ang aking gagamitin para alalahanin ka at manalangin sa iyo." Sabi ng Allah, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Sabihin mo, "O Musa, ang la ilaha illallah." Ang sabi ni Musa, lahat ng iyong alipin ay sinasabi ito. Gusto ko ng panalangin na ito ay special lang para sa akin. Sabi ng Allah, "O Musa, na kung ang 7 kalangitan at ang mga 7 kalupaan ay ilalagay sa isang timbangan at ang la ilaha illallah sa kabilang timbangan, mas mabibigat ang la ilaha illallah." Mas mabigat ang la ilaha illallah. Yun yung pinapaliwanag natin sa nakaraang linggo na huwag nating hayaan o huwag nating ibenta ang
ang purpose natin dito sa lupa, which is ang La ilaha illallah, sa mababaw na halaga. Ikaw ay nagluluto at nag-adhan halimbawa, huwag mong ipagpalit yung niluluto mo na maliit na halaga para doon sa sala na kung saan ang sala ay mas higit kung papaano na ang 2 before ng Fajr ay mas higit sa mundo at nilalaman nito, papaano pa ang sala, naintindihan natin. Kaya nga, la tashru bi ayatillahi thamanan qalila, wag natin ipagpalit ang din, ang ating reliyon, ang la ilaha illallah, kapalit ng samanang qalila, ng kapalit ng mababaw na bariya o kakaunting bariya. At sinabi dito, mga kapatid sa Islam, wassalatu nur, dito, ang sala ay liwanag. Sala ay liwanag. So binanggit dito ang charity at saka ang pasensya. So tatlong ibada, mga kapatid, sala, sadaka at saka sabar. At sinabi dito na lahat ng mga gawain nito ay liwanag, may liwanag. Sinabi ng Propeta Muhammad sa sala, ju'ilat qurratu 'aini fi salah, na nilagay ang palamuti ng aking mata sa loob ng pagdarasal. Sabi niya, sinabi din sa riwaya, al-ja'i'u yashba' wa dham'anu yarwa wa ana la ashba'u fi hubbi as-salah, na ang nagugutom ay nabubusog at ang uhaw ay natatanggal ng kanyang uhaw, subalit ako ay hindi nabubusog sa pagmamahal sa aking pagdarasal. At sinabi ng Propeta Muhammad kay Bilal, ya Bilal, aqim as-salah wa arihna biha. O Bilal, ikaw ay magtayo ng sala at sa pamamagitan nito tayo ay makakapagpahinga. Kaya ang sala, mga kapatid sa Islam, ito ay liwanag sa araw ng paghukom sa mga mananampalataya. Lalo na ang salatul layl, lalo na ang pagdarasal sa tuwing gabi. Sabi ni Abu Darda, sallu rak'ataini fi dhulmal layl li dhulmatil qubur. Kayo ay magdasal ng night prayer para sa kadiliman sa ating libingan. وأما الصدقة فهي برهان والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. At ganoon rin ang sadaka. Ito rin ay liwanag sa atin sa araw ng paghukom. At sinabi, فَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ عَلَى صِحَّةِ الْإِيمَانِ, na ang sadaka kasi, mga kapatid, ang sadaka ito ay palatandaan ng katotohanan ng ating pananampalataya. Dahil walang niisa sa atin ang hindi minamahal ang kayamanan o ang pera. Kaya once na sinanay ng isang Muslim o nagawa ng isang Muslim na siya ay nagbibigay ng sadaka, habang ang pera ang pinakamamahal, ang malapit sa kanyang puso, ito ay nabibigay niya para sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay patunay sa katotohanan at kakumpletuhan ng iman ng isang Muslim. Kaya nga nung once na namatay, pumanaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tinigil ng mga Muslim ang sala, ang fasting, ang hajj. Hindi yan ang ibada na tinigil nila. Alam niyo kung ano yung ibada na tinigil nila at gusto nilang takasan? Zakat ang una nilang tinakasan. Pagtapos pumanaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sila ay kinalaman ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu at pinatay niya kung sino ang hindi maniniwala, ang hindi magbibigay ng zakat. Ito, kaya ang charity o ang kawang gawa, ito ay patunay sa totoong pananampalataya. At ganoon rin ang pagpapasensya o sabar. Ito ay liwanag sa atin. So nandito sinabing dhiya, at sa wikang Arabic, hindi lang basta-bastang liwanag ang tinutukoy dito. Ang dhiya, ang ibig sabihin ng dhiya, ito ay mainit na liwanag. Mainit na liwanag. Hindi siya katulad ng sinabi sa sala, ito ay liwanag, nur.
ang sadaqa burhan. Ang burhan naman ay liwanag ng araw. Yung pagtapos ng araw, mayroong reflection ng araw. Yun yung tinatawag na burhan. At sa sabar, diya. At ang ibig sabihin ng diya ay mainit na liwanag. Bakit mainit na liwanag? Dahil mga kapatid sa Islam, ang isa sa mga paliwanag dito, dahil ang sabar ay kinakailangan ng init, kinakailangan ng hirap nito. Tulad ng sala at saka sadaka. Ang sabar, ito ay hindi madali sa isang tao na isagawa ito. Kaya yung liwanag na nakukuha natin dito ay liwanag na may kasamang init. May kasamang init. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dhikra lil muttaqin." Katotohanan, ibinigay namin kay Musa at saka kay Harun ang Furqan. So yung binigay na libro kay Musa at saka kay Harun, tinawag ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na diya. Ito ay mainit na liwanag. At ibig sabihin nito, at bakit, at sinabi dito, sa Sharia ng Propeta Muhammad sallam, "Naqad minallahi nurun wa kitabun mubin." Ang isa sa mga paliwanag ng mga eskolar dito, bakit yung libro ni Musa at saka ni Harun ay tinawag na diya at ang libro nating Quran ay tinawag na nur? Ang isa sa mga paliwanag ng mga eskolar dito, dahil ang libro nila Musa at saka ni Harun, ito ay mahirap. Mahirap ang mga batas at katuruan nila. Samantalang sa atin o sa reliyong Islam, ito ay Hanafiyatun Samha. Ito ay magaang, ito ay madali. Kaya tinawag dito na ito ay nur. "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها. At dahil ang sabar, ito ay pagpipigil sa init ng ating sarili. Ito ay pagpipigil sa init ng ating sarili. Kaya ito ay tinawag na diya. At ang pinapahintulutan ng sabar ay iba't ibang klase. Merong pagpapasensya sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at merong pagpapasensya sa pag-iwas at paglayo sa mga kasalanan at pinagpabawal ng Allah. At pangatlo ay may sabar sa mga pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. والصبر على الطاعة وعن المحرمات أفضل من الصبر على أقدار المؤلمة. At ang pagpapasensya sa pagsunod at sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal, ito ay mas mainam sa pagsasabar natin sa mga pagsubok. So ngayon, ano sa tingin nyo ang ito tanong ko sa inyo. Ano sa tingin nyo ang ibadah, na pinakamalapit sa sabar? Ano sa tingin nyo? Hindi yan. Ano yung sabar? Ano yung ibadah pala? Maganda isulat nyo yan actually, para hindi nyo makalimutan. Ano ang ibadah na pinakamalapit sa sabar? Yun talagang pag ginawa mo itong ibadah nito, tinuturuan ka sa sabar. Ano sa tingin nyo? Yung ibadah na yun? Fasting, tama, ahsantum. Ang ibadah na pinakamalapit sa ating sabar, ay pag-aayuno. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dalawa lang ang ibadang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya mismo ang magagantimpala at siya ang magbubuhos ng gantimpala dito. Yun ay yung sabar at saka pagfa-fasting. Alam nyo kung bakit? Dahil sa fasting, nakukuha natin ang tatlong klase ng pagpapasensya. Nandun yung pagpapasensya natin sa pagsamba, pagpapasensya natin sa paglayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay riba, masamang salita, masamang gawain, sa pagtarik natin sa asawa natin. Ito ay paglayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nakuha natin yung pangalawa doon. Pangatlong pagsasabar ay yung ginugutom natin yung sarili natin
at inuuhaw natin yung sarili natin. At doon papasok yung pagpapasensya sa mga pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is yung pagkain at saka o yung gutom, hunger at saka thirst. Yung gutom at saka pagkauhaw. Kaya ang siyam, siya yung pinakamalapit sa pagpapasensya. Gusto mong sanayin ang iyong sarili sa pagpapasensya, ikaw ay mag-ayuno. Ikaw ay mag-ayuno. Malinaw yung mga brothers. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yusammi shahr as-siyam, ang isa sa mga tawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay buwan ng pagpapasensya. Siyamus sabar, o shahr as-sabar, afwan. Shahr as-sabar. At sinabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang Quran, ito ay either tutulong sa'yo, papabor sa'yo, o magiging against sa'yo or laban sa'yo. Mga kapatid sa Islam, anuman ang talata mula sa Quran na nami-memorize natin, may kaalaman tayo patungkol dito. At sa tuwing binabasa natin ito ay either laban sa atin o ito ay magiging saksi sa atin. Wa qawluhu, sinabi, kullun nasi yaghdu fabayi'u nafsuhu famu'tiquha aw mubiquha. That's part ng ating hadith na lahat ng tao na magigising sa umaga, ang kanyang kayamanan ay ang kanyang kaluluwa. Kumbaga, ang kanyang currency, ang kanyang resources ay ang kanyang kaluluwa. Ikaw na kagigising mo lang, ikaw na tao, isipin mo na itong kaluluwa natin ay either ito ay lulustayin mo or iwawaldas mo, or ito ay iingatan mo. Yan ang buhay ng isang mananampalataya, ng isang tao sa kanyang kaluluwa. Kaya nga, ang binanggit dito na ang mga salaf ay nag-araw-araw, may mga salaf na nag-araw-araw sa nagbibigay ng sadaka bilang pagpapalaya ng kanyang sariling kaluluwa at mailayo sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao rin na ginugol nila ang buong buhay nila sa pagdarasal upang mailigtas nila ang kanilang kaluluwa sa puot at galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, nung binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aya na وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, nung binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aya na bigyan mo ng babala ang iyong mga kamag-anak, o Muhammad, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mga Quraysh, ishturu anfusakum min Allah, bilhin niyo ang inyong mga sarili mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, ako ay walang maitutulong sa inyo sa pagitan niyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Abu Bakr ibn Ayyash, merong isang lalaki na nagsabi sa akin, at ako ay that time binata. At ang payo sa kanya ng matanda na yon, khalis raqabataka min man istata'at fi dunya min raqq al-akhirah. Iligtas mo ang iyong batok, sabi niya. Iligtas mo ang iyong batok. Bakit sinasabi parati ng Arabo na ikaw ay ang iyong batok? Kasi dito pinapatay ang isang tao. Sabihin, once na pinuto lang ating batok o ang ating dito sa ating batok, tanggal na ang ating kaluluwa. Kaya yan ang terminolohiya ng mga Arabo. Sabi niya na iligtas mo ang iyong batok sa hanggat ng iyong makakaya dito sa dunya para ang iyong kaluluwa ay maging malaya sa araw ng paghukom. Dahil sino man ang maging alipin sa araw ng paghukom, ibig sabihin ikaw ay may makasalanan, ikaw ay hindi na ikaw ay habang buhay nang nakakulong. Ikaw ay habang buhay nang nakakulong. At sabi ng iba pang mga salaf habang sila ay umiiyak, laysa li nafasan, wala akong dalawang kaluluwa, iisa lang ang aking kaluluwa.
na kapag ito ay nawala na, ito ay hindi na babalik. Ito ay hindi na babalik. At sinabi ni Muhammad ibn al-Hanafiya, Inna Allah Azza wa Jalla ja'ala al-jannata thamanan li anfusikum. Sinabi niya na ang inyong kaluluwa, ang kapalit nito ay Jannah, ay paraiso. Kaya wag niyong ibenta ang inyong kaluluwa sa ibang bagay maliban sa gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at yun ay yung paraiso. So yun yung mabilis na pagpapaliwanag natin sa hadith na ito, mga kapatid sa Islam. Inshallah nakuhaan natin ng aral or naging paalala sa atin ang hadith na ito. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ano man ang nasabi natin na tama, ito ay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung ano man ang ating mga maling nasabi, ito ay mula sa atin at sa Satanas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah bro, sala na rin dito eh. Tuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.